Maraming reason bakit nang bubuli ang isang tao, tulad ng gusto nitong mang-dominate o intimidate ng iba, ma-improve ang kanilang social status, at to feel better about themselves. Paano kung ang isang bully ay mabuli ng isa pang bully? Ito ay masasabing battlefield ng dalawang taong merong mighty egos, o ang tinatawag na classic battle of egos, na unwilling na ipakita ang kanilang vulnerability at magpatalo. Ang main goal ng isa't isa ay patunayan na sila ay mas dominant at superior. Dahil wala sa mga ito ang gustong mag-back down, ang ganitong away ay kadalasang nauwi sa prolonged chaotic battle. Masasabing bang battle of egos ang namagitan kay Vang at Kroto, kaya nauwi ang simpleng conversation sa isang shooting na kumuha ng buhay ng 6 na katao. Si Che Soa Vang, na mas kilala bilang Che Vang, ay pinanganak noong September 24, 1968. Sinilang ito sa Laos, ito ay kabilang sa angkan ng mga Hmong. Ang kanyang ama ay isang lieutenant, at ang kanyang ina naman ay nurse sa Hmong Army ng bansang Laos. Sila ang mga taong matapang na lumaban noong Vietnam War, na kaalyado ng US. Ni-persecute ng mga communist ang Hmong community matapos ang digmaan. Napilitan ang mga itong tumakas papunta sa bansang Thailand, at nanatili dito bilang mga refugees. Dahil sa tulong ng Hmong community sa bansang Amerika noong digmaan, nabigyan sila ng pagkakataon makapag-migrate dito noong 1980. Karamihan ng Hmong ay nagsettle sa St. Paul, Minneapolis, ganon din sa Wausau, Sheboygan, Milwaukee, La Crosse, and Green Bay na mga lungsod ng state ng Wisconsin. Lumipat si Vang sa Sacramento at sumali sa California National Guard sa edad na 21. Nag-serve siya mula 1989 hanggang 1995 kung saan siya ay naging decorated soldier. Nakamit nito ang Good Conduct Medal at na-attain ang Sharpshooter Qualification Badge para sa mid-level na mas mataas sa ranggo ng marksman. Noong taong 2000, si Vang at ang kanyang pamilya ay lumipat sa St. Paul, Minnesota. Meron itong 7 anak at siya rin ang tumatayong shaman sa kanilang pamilya. Ito ay nagtatrabaho bilang isang truck driver na mahilig mag-hunt. Rumesponde ang mga pulis sa isang 911 call noong Christmas Eve ng taong 2001. Ayon sa report ng Minneapolis Police Department, nagsimula ang away nang hindi pinayagan ng misis nitong si Vang na umalis ng bahay. Ayon sa anak nitong si Kia, nakita nitong merong hawak na baril ang ama habang nakikipagtalo pa rin sa asawa. Inaresto ng mga rumesponding pulis si Vang. Dahil sa hindi pakikipagtulungan ni Xiong, hindi nakasuhan si Vang. Makalipas ang ilang buwan, umalis si Xiong kasama ang 5 nitong anak at nanirahan sa mga magulang nito sa Milwaukee. Pinaghihinalaan din niya itong nagtataksil sa kanya. Si Vang ay kilalang mainitin ang ulo. Lagi nitong pinagmamalaki sa kanyang mga katrabaho na madalas itong nangangaso sa pagmamay-ari niyang lupa sa Minnesota. Sinasabi rin meron itong citation dahil sa trespassing at pagkuha ng isda na higit sa bag limit. Ang pangalawang marriage naman nito ay nagtapos dahil di umano sa muntikaan na nitong mapatay sa sakal ang misis nang napatalo nito sa sugal ang halagang umaabot ng $3,000 o mahigit 160,000 pesos. Si Vang ay pumunta sa Northwest Wisconsin kasama ang 2 nitong kaibigan at ang 2 anak. Ito ang rehiyon kung saan ang deer hunting ay particularly popular. Nagsettle sila sa east ng Birchwood, Wisconsin na nasa bayan ng Meteor. Ang Meteor ay isang malaking lugar na merong kaunting population. Ang land area din nito ay binubuo ng public at private properties. Sinasabing halos walang tulog si Vang dahil ni-pick up sila ng kanyang kaibigan bandang 1:30 ng madaling araw sa St. Paul para bumiyahe ng mahigit 196 kilometers papuntang Wisconsin. Ginugol din niya ang kanyang Sunday morning sa tracking and shooting ng mga doe o mga female deer sa public forest na 32 kilometers northeast ng Rice Lake, Wisconsin. Hindi rin gusto ni Vang ang trespassing laws, naniniwala itong ang lahat ng lupain ay dapat bukas para sa mga nangangaso. Pinaniniwala ang si Vang at ang mga kasama nito ay nagsimulang mangaso sa public land pero hindi nagtagal lumipat din ang mga ito sa private land na maisukat na 400 na ektarya. Matapos nitong makita ang unoccupied tree stand na mahigit 3 kilometers ang layo sa kanilang campsite, nagsuot muna ng camouflage face mask ang lalaki bago ito inakyat. Meron siyang nakikitang cabin na hindi kalayuan sa kanyang kinalulugaran. Noong linggo ng November 21, isang hunting party ang nagaganap sa loob ng isang cabin sa private land. Ito ay dinaluhan ng 15 hunting enthusiasts. Ang may-ari ng naturang property ay ang magkaibigan at business partner na sina Terry Willers and Robert Kroto, na kilala rin bilang Bob. Ang mga ito at ang 13 kasama ay nasa camp para sa kanilang traditional annual opening ng deer hunting sa Wisconsin. Nakita ni Terry Willers ang isang lalaki na nasa tree stand na hindi nila typically ginagamit bandang 11:15 ng umaga. Ito ay elevated hunting post para sa mga mangangaso. Tinawagan nito ang cabin gamit ang kanyang radio para malaman kung sino ang nandoon.
Nang makumpirmang ang lahat ng kasamahan ay nasa loob ng cabin, minabuti nitong lapitan ang hindi kilalang lalaki, saka inutusan itong bumaba at pinaalam na siya ay nasa loob ng isang private property. Binigyan din nito ng direksyon ang lalaki, around 100 yards east, para makalabas sa naturang property. Sinasabing ang conversation ay mahinahon at humingi pa di umano ng pasensya ang trespasser. Pero sa halip na pumunta sa east, naglakad ito patungo sa southward kung nasaan ang camp trail. Sa mga oras na iyon, si Robert naman ang rumadyo kay Terry at tinatanong nito kung nasaan na ang trespasser. Sinagot naman ito ni Terry na ito ay patungo na sa south. Sinundan ito ni Willers ng 5 minuto para masiguradong aalis ang lalaki. Habang sinusundan niya ang Asian man papalabas ng kanyang property, sinabi nitong siya ay isang military na nag-serve noong 1989 hanggang 1991. Pinagmalaki rin ito na siya ay qualified marksman at nagsimulang mag-hunt ng deer noong 1992. Pinaliwanag din umano nito na siya ay naligaw kaya inakyat niya ang tree stand para tignan ang kanyang pupuntahang direksyon. Doon di umano siya nakita ni Terry. Muling tinawagan ni Willers ang mga kasama sa cabin bandang 11:30 at pinagmalaki nitong napaalis niya ang isang tree rat. Ang business partner naman nito ay gustong makasiguradong hindi na ito babalik, kaya nais nitong makausap ang trespasser para ipaalam dito na hindi siya welcome sa naturang property. Gamit ang utility task vehicle nito, o UTV, pinuntahan nito si Willers kasama ang kanyang anak na si Joey at 2 pang kaibigan. Naging interesado naman di umano si Dennis kung saan hahantong ang magiging usapan ng 2 lalaki. Kaya nagpatiuna pa itong sumakay sa isang all-terrain vehicle o ATV. Dahil merong sasakyang ginamit, agad naman nilang naabutan ang lalaki. Nisuggest pa ni Robert na kunin ang hunting license number nito para ma-report nila sa DNR o Department of Natural Resources. Sinasabing ang simpleng conversation ay nauwi sa isang verbal confrontation nang dumating si Bob Croto, na kilala ng mga kaibigan bilang loudmouth. Nagsimula itong insultuhin ang 5 foot 4 inches na si Vang na hindi nila kilala na isa ring bully at homicidal. Ni-flip over di umano ni Joey Croto ang baligtad na hunting tag na nasa likod ng lalaki. Habang binibigkas ni Drew ang license ng trespasser, sinusulat naman ito ni Willers sa maruming hood ng kanyang ATV. Sa Wisconsin, required ang mga deer hunters na ipakita ang kanilang 3.5 by 9 inches tag, kung saan nakalagay ang kanilang 7-digit ID number. Ito rin ay required na isabit sa kanilang upper back. Ang hakbang na iyon ay agad na nauwi sa isang pagtatalo. Bago matapos ang conversation, muling niwarningan ni Robert ang trespasser. Binantayan pa rin ni Willers at Hesebek ang papalayong lalaki. Nang makalayo ito sa grupo ng 30 yards, doon na nagpaulan ng putok ang trespasser. Isang violent altercation ang naganap kung saan 4 sa 8 biktima ay nabaril sa likod at ang 3 naman ay tinamaan sa ibang parte ng kanilang katawan. Ang trespasser ang pinaniniwalaang nagpaputok ng mahigit sa 20 rounds gamit ang saiga rifle nito na SKS 7.62 by 39mm caliber, semi-automatic. Ito rin ay nakumpiska ng mga pulis kalaunan. 6 sa mga biktima ang namatay at 2 naman ang maswerteng nakaligtas. Ang mga taong naiwan sa kabin ay agad na tumawag ng mga pulis nang marinig ang paghingi ng tulong ng mga kasamahan. Agad namang rumesponde ang mga otoridad sa nireport na shooting sa isang private property. Nag-set up din sila ng perimeter para hindi makatakas ang suspect. Gumamit ng helicopter search ang warden at tactical units para naman suyurin ang kagubatan. Bandang alas 5:30 ng hapon, napansin ni Jeremy Perry na siyang warden sa lugar, ang isang ATV, na patungo sa Surly Camp Trail. Nang ni-question ang driver nito, nagpakilala itong si Walter Sisla, na isang hunter at nakaposisyon sa Dijong Road, na nasa mga 3 kilometers ang layo sa crime scene. Sinabi rin ito sa mga otoridad na isang naliligaw na hunter ang naisakay niya. Agad na pinuntahan ng mga pulis ang sinabi ni Walter na lugar, kung saan niya iniwanan ang lalaki. Ayon sa description na ibinigay ng mga nakaligtas na biktima, alam agad ni Warden Perry na ang kaharap na lalaki ang kanilang suspect. Makalipas ang 5 oras, inaresto ng mga pulis si Vang sa kanyang tinutuluyang kabin. Nakipag-cooperate naman di umano si Vang ayon pa sa warden at dinala ito sa Sawyer County Jail. Kinasuhan ito ng 6 counts of first-degree intentional homicide with the use of dangerous weapon na naging dahilan ng pagkamatay ni Dennis Drew, Mark Royds, Robert Croto, Joe Croto, Alan Lasky at Jessica Willers. Kinasuhan din ito ng attempted first-degree intentional homicide with the use of dangerous weapon kina Lauren Hesebek at Terry Willers. During preliminary hearing nito, niset ang kanyang bail sa halagang $2.5 million o mahigit 138 million pesos. Dahil sa publicity ng pretrial within Twin Cities at superior media markets. Nagdagdag ng 2 alternate juror ang korte, bukod sa 12 regular jurors na una nang napili.
Ang mga tinatawag na alternate juror ay tulad din ng mga regular jurors, pero hindi ito tumutulong sa pagde-decide sa case unless pinalitan nito ang regular juror. Ang dalawang alternate jurors ay galing pa sa Dane County na approximately 450 kilometers northwest ng Sawyer County, kung saan sila mananatili hanggang sa matapos ang trial. Nagsimula ang trial ni Che Soavang noong Saturday, September 10, 2005, sa Circuit Court Sawyer County sa state ng Wisconsin na nasa Hayward. Ang investigasyon ay pinangunahan ni Gary Gillis ng Sawyer County Sheriff's Department. Ito ay 17 years na sa serbisyo. Bukod sa Sheriff's Office, tumulong din sa masusing investigasyon ang Special Agents ng Division of Criminal Investigation ng Wisconsin Department of Justice. Ang autopsy naman ng mga biktima ay ginawa sa Ramsey County, Minnesota Medical Examiner sa pangunguna ni Michael Mafji na isang medical examiner at sina Kelly Mills at Paul Nora na mga expert din sa pathology. Ayon sa ginawang investigasyon, rumesponde si Police Officer Gary Gillis sa 394 and Deer Lake Road sa bayan ng Meteor, bandang 12:30 ng hapon, na ni-report na pinangyarihan ng shooting kung saan meron multiple victims. Pagdating nito sa crime scene, na-determine nito na sina Mark Royds, Robert Croto, Joey Croto, Alan Lasky at Jessica Willers ay mga wala ng buhay sa apparent gunshots. Sinugod naman sa hospital si Dennis Drew na nagtamo ng tama sa kanyang abdomen. Sa kasamaang palad, ito ay binawian din ng buhay sa hospital. Kinabukasan, November 22. Nakita rin ng mga responding officers ang mga may tamang sina Terry at Lauren. Agad ding sinugod sa hospital ang mga ito para malapatan ng paunang lunas. Ang mga statement ng mga nakaligtas na sina Terry Willers at Lauren Hesebeck ay kinuha ni Special Agent John Christopherson ng Wisconsin Department of Justice, Division of Criminal Investigation. Ayon pa sa mga nakaligtas, never nilang hinawakan, pinagbantaan o inakmaan na babarilin ang lalaki. Humakbang na si Terry pabalik sa cabin at ang iba nilang kasama ay akma ng sasakay sa kanilang mga ATV matapos ang confrontation nila sa trespasser. Nang nilingon ni Hesebeck ang lalaki, nakita niyang nakatalikod ito sa kanila na nasa 20 to 30 yards ang layo. Napansin din nitong parang meron itong ginagawa sa kanyang rifle at nakita rin niyang nahulog ang scope nito. Nang muli itong humarap, nakatutok na ang hawak nitong rifle kay Terry Willers. Agad na kinuha ni Hesebeck ang atensyon ng kaibigan. Nang humarap si Willers, ang baril ng stranger ay nakatutok pa rin sa kanya. Agad niyang nilagay sa harapan ang nakasukbit na rifle sa kanyang likuran, pero hindi naman daw ito tinutok sa kaharap. Sinigawan nito ang lalaki na ibaba ang baril at umalis sa kanyang property. Pero sa halip na sundin siya, nagpaulan ito ng putok. Ang unang pagbaril di umano ni Vang kay Willers ay lumisya, kaya nakatakbo pa ito at nakadapa. Nagkataon naman na nadaganan nito ang dalang rifle at hindi siya makatihaya dahil tinamaan na siya sa lower neck na tumago sa kanyang balikat sa pangalawang beses na pagbaril ni Vang dito, kung saan siya na-neutralized. Matapos tamaan si Willers, agad na binaling ni Vang ang atensyon kay Royds. Agad itong namatay sa unang tama at nanatiling nakaupo sa sinasakyan nitong ATV na umaandar pa rin ang bahagya. Sumunod nitong binaril si Drew na agad ding namatay. Si Robert Croto naman ay tumakbo dahil sa takot. Ang kaibigan naman nitong si Lauren Hesebeck ay nagtamo ng tama sa kanyang upper arm at balikat. Wala itong natanggap na fatal shot. Ayon sa autopsy na ginawa ni Michael Mafji sa katawan ni Dennis Drew, na 55 years old, noong November 23, ito ay nagtamo ng tama sa kanyang tagiliran na tumagos sa kanyang abdomen. Si Mark Royds, na 28 years old, ay nagtamo ng tama sa kanyang ulo, ayon na rin sa report ng medical examiner na si Paul Nora. Sinagawa ito noong November 22, 2004. Nagawa namang tumawag sa radyo ni Robert Croto para sabihan ang isa pa nitong kasamang si Lasky na magdala ng baril sa kanilang location. Muling binaril ni Vang si Robert Croto pero hindi niya ito tinamaan. Nagtamo ito ng tama sa kanyang lower back nang muli itong barili ni Vang. Agad itong pumanaw dahil sa fatal shot. Muli namang nagkaroon ng pakiramdam ang mga daliri ni Willers, kaya tulad ni Robert, tumawag din ito sa cabin para naman humingi ng tulong. Hinabol ni Vang si Joey Croto na nadapa pa sa trail na sinamantala ni Vang. Tumakbo ito sa kabinaril ang lalaki sa lower back na sinasabing nasa 65 yards ang layo sa kanya. Habang papalapit kay Joey Croto, nagreload pa si Vang. Nang nakitang nahihirapan ang lalaki, muli niya itong binaril. At nang tuluyang makalapit, magkasunod na putok pa ang pinakawalan nito. Isa na dito ang tama nito sa ulo. Ayon sa statement ni Agent Christopherson, natagpuan ang wala ng buhay na si Robert Croto, approximately 40 yards ang layo sa kanyang ATV. Ang anak naman nitong si Joey ay natagpuan approximately 467 feet ang layo sa ama nito. Wala ring nakitang armas malapit sa katawan ng mag-ama. Ginawa ni Assistant Medical Examiner Kelly Mill ang autopsy kay Robert Croto, 42 years old, noong November 22, 2004.
Ayon sa report, ang cause of death ni Robert Croto ay ang natamo nitong single shot sa kanyang lower back. Ang cause of death naman ni Joe Croto, 20 years old, ay multiple gunshots sa kanyang likod, ayon sa report ni Dr. Mafjis. Ayon pa kay Hesebek, nag-provide din siya ng first aid kina Terry Willers at Drew. Saka tumawag sa cabin gamit ang kanyang walkie-talkie. Pinaalam nito sa mga kasama ang nangyari at humingi rin ng tulong. Agad na pumunta si Carter Croto at Brandon Willers na katatapos lang mag-hunt sa shooting site. Sa tulong ni Hesebek, mabilis nilang nakuha si Terry para ilayo sa area. Nang pabalik sa cabin, doon nila nakasalubong si Alan at Jessica na isang nurse para magbigay ng paunang lunas sa mga nasaktan. Nagtago rin si Vang matapos nitong baliktarin ang blaze orange jacket sa camo side nang narinig niyang meron padating na ITV. Iniisip din niyang ang mga ito ay posibleng armado kaya hinintay niyang makalampas ang mga ito. Narinig ni Hesebek ang paparating na ATV, kasunod nito ang umalinggaw na sunod-sunod na putok. Binaril niya si Jessica Willers sa left batok nito at si Lasky sa kanyang lower spine na tumagos sa kanyang abdomen. Nang huminto ang ATV, nilapitan pa ang mga ito ni Vang, saka muling binaril si Lasky sa kanyang puso na agad nitong kinamatay. Nakita pa ni Vang na gumagapang si Jessica habang sumisigaw at humihingi ng tulong. Sinasabing inapakan pa nito ang likod ng babae, saka ito muling binaril sa leeg na tumagos sa kanyang ulo. Base sa personal examination ni Gary Gillis, ang katawan nila Alan Lasky at Jessica Willers ay nakitang nakahandusay sa gilid ng ATV trail. Ito ay nasa 50 to 60 yards ang layo sa scene ng original shootings. Wala ring nakitang anumang uri ng baril sa mga ito. Ayon sa autopsy ni Alan Lasky, na 43 years old, nagtamo ito ng multiple gunshot, isa sa kanyang lower back, sa mid-back, at sa kanyang kanang puwitan. Ito ay ginawa ni Assistant Medical Examiner Kelly Mills noong November 22, 2004. Nagtamo naman ng dalawang tama ng baril si Jessica, na 27 years old, sa kanyang upper back at sa kaliwa nitong puwitan. Ayon din sa report ni Dr. Kelly Mills, ito ay sinagawa noong November 22, 2004. Muling bumalik ang trespasser sa unang shooting site para kunin ang kanyang scope. Doon niya nakitang buhay pa si Hesebek. Agad nitong kinuha ang baril ng kaibigang si Willers at nagtago para iwasan si Vang. Sinubukan nitong barilin ng trespasser pero hindi siya nito tinamaan. Nang subukan itong barili ni Hesebek, doon niya nalaman na ang safety ng rifle ni Willers ay naka-engage pa. Dahil hindi pamilyar sa kanya ang naturang baril, kaya hinanap pa nito ang crossbolt safety button nito. Kahit na merong tama ang kaliwang braso, sinubukan pa rin itong barilin si Vang. Narinig niya ang slight metallic sound mula sa kinalulugaran ng lalaki, tunog na nagpapahiwatig na wala na itong bala. Ito ay sinabing nagpaputok ng 22 times bago na ubusan ng bala. Agad na tumakas si Vang sa naturang lugar. Habang naglalakad, meron itong nakasalubong na hunter na nakasakay sa ATV. Inoferan siya nitong ihatid sa cabin. Dahil dito alam ni Vang na wala pa itong alam tungkol sa mga nangyari. Makalipas ang isang oras matapos itapon ng defendant ang kanyang ammunition, narinig niya ang tunog ng helicopter overhead. Nagpa siya itong isuko ang sarili ng mahinahon. Ayon naman sa report ni Jeremy Perry, noong hapon ng November 21, 2004, nagsimula ang search operation para hanapin ang suspect sa nangyaring shootout. Ininform ito ni Darrell Haas na meron itong nakilalang lalaki na ni-describe nito bilang Asian na nakasuot ng camouflage at merong dalang black rifle. Hindi rin ginawa ng forensic analysis ng local law enforcement ang rifle ni Willers na naging dahilan para ihinto pansamantala ang trial. Ayon pa sa testimony ni Vang, pinalibutan di umano siya ng grupo at hinaharangan ni Joey pag sinusubukan niyang umalis. Nidedeman din umano ni Robert na makuha ang pangalan ng lalaki para kasuhan ito ng trespassing. Ayon naman kay Vang, ang tanging nakita niyang merong dalang baril ay ang unang kumausap sa kanya na kinilalang si Terry Willers. Sa initial statement ni Vang, sinabi nitong wala itong binaril na hunter. Tinuro nitong si Willers ang pumatay gamit ang kanyang baril, saka di umano siya tinutukan ng rifle para lapitan niya ang mga biktima. Pero muli nitong binago ang kanyang istorya. Sa pangalawang version, sinabi nitong nang nakalayo na siya ng 15 to 20 yards, narinig niya si Willers na tinatanong siya kung meron ba siyang sinasabi. Pinagbibintangan din umano siya ni Willers na nag-sign ng FU. Ito ay mariin namang tinanggi ni Vang. Agad di umano siyang kumilos nang nakitang nakatutok na sa kanya ang rifle ni Willers. Inamin nito na siya ang unang nagpaputok pero di niya tinamaan ang lalaki. Ayon kay Vang, kung hindi niya binaril si Terry, siya naman ang babarilin nito. Tinanggal din umano nito ang kanyang scope saka muling nagpaputok ng 2 beses. Natutunan nito sa kanyang National Guard training na ang open sights ay mas mabilis at effective kaysa sa close range. Sinimulan din niyang paulanan ang bala ang iba nitong kasama nang inakala niyang kukuha ang mga ito ng baril sa kanilang ATV.
Nang bumagsak ang mga lalaki, sa kanya nilapitan ang sasakyan at doon lamang niya nalaman na walang mga dalang armas ang mga ito. Sinabi naman ni Vang na nakita niyang tinutukan siya ng baril ng driver ng parating na ATV habang ang isang kamay nito ay nasa sasakyan pa rin. Kaya nagpaputok siya ng 3 beses. Nakaligtas naman si Lauren Hessebeck, 48 na nagtamo ng injury sa kanyang lieg at si Terry Willers, 47 na meron namang tama sa kanyang balikat. Meron namang conflicting reports tungkol sa naging shooting na nakalap ang mga investigador. Ayon sa pahayag kay Vang, si Terry Willers di umano ang unang nagpaputok sa distansyang 100 feet o 30 meters, gumanti lamang daw ito ng putok para isalba ang sarili. Wala naman shell casing na natagpuan sa crime scene na nagmula sa rifle ni Terry Willers. Kahit na ni-admit ni Lauren na nagpaputok siya ng single shot nang balikan siya ni Vang. Ayon din kay Hessebeck, si Vang ang unang nagpaputok. Nagtugma naman ang mga sinabi ni Vang at Hessebeck tungkol sa pagtanggal ni Vang ng kanyang scope sa kanyang rifle bago ito nagsimulang mamaril. Sinabi rin ni Vang na ang kanyang race ang faktor ng alteration. Sinasabing during verbal dispute na ilang hunter ang sumigaw ng salitang racial slurs, shink at go. Ang mga terms na ito ay karaniwang ginagamit kapag gusto ipahiya o dehumanized ang isang taong merong ibang race o ethnicity. Nang mag-testify si Hessebeck noong trial, inamin nito na tinawag ni Robert Croto na asshole mong ang trespasser. Meron din umano itong masamang experience noon sa mga sinasabing mong hunters. Ang criminal complaint state na binaril ni Vang ang 4 na biktima sa likod na hindi naman ni-deny ni Vang. Ang ilan din sa mga ito ay nagtamo ng higit sa isang tama ng baril. Ginamit ito ng prosecutor para ibasura ang claim nitong self-defense. Sinabi rin ni Vang sa harapan ng mga juror na siya ay natatakot sa kanyang buhay kaya siya nagsimulang magpaputok matapos siyang barilin ng isang hunter. Nikwento rin ni Vang kung paano siya nilapitan ng mga ito at kung paano siya ni-disrespect. Malinaw din nitong nidetalye ang bawat pagbaril na ginawa niya. Nang tinanong ni Wisconsin Attorney General Peg Lawrence-Klager kung deserve mamatay ni Robert Croto, sinagot ito ni Vang ng yes. Ayon sa lawyer ni Vang, ang dahilan di umano ng mga abnormal remarks nito ay dahil sa language barrier. Kaya yes ang sagot nito sa tanong ng prosecutor dahil hindi nito fully naintindihan ang tanong ni Lawrence-Klager. Sa karagdagan nitong testimonya, sinabi ni Vang na deserve din ni Joey Croto na mamatay dahil binigyan siya nito ng sign ng FU at sinubukan daw siya nitong harangan ang tangkain niyang umalis. Ni-provoke din umano siya ni Alan Lasky nang tutukan siya ng baril nito. Ni-reenact pa nito ang hand at ang braso nito para gayahin ang motion ng pagbaril gamit ang rifle. Noong September 16, 2005 si Chase Soa Vang ay napatunayang guilty sa lahat ng charges. Ayon kay Stephen Cohn, na public defender ni Vang, ito daw ay nakatanggap ng verbal abuse at racial epithets nang nakaharap nito ang mga hunter. Binigyan din ng defense attorney ni Vang na ang lahat ng jury na napili ay Caucasian sa kabila ng jury selection pool kasama na ang minorities. Matapos ang trial, ni-address ni Vang ang pamilya ng mga biktima sa kanyang statement pero hindi ito humingi ng pasensya. Ang retired newspaper reporter na si Ed Culhane ay sobrang nabigla sa senseless, ruthless, spontaneous violence na narinig sa state prosecutor sa loob ng 6 na araw na pagko-cover niya sa trial ni Vang. Sinabi ring ito ang most horrific trial na na-cover niya sa loob ng 25 years niyang career. Nakasama din di umano sa kaso ni Vang ang pag-testify nito kahit na ang kanyang lawyer ay hindi pabor dito. Nagpakita ito ng galit na agad na nagpaalam sa mga jury na hindi ito biktima kundi ang tunay na salarin. Wala din umanong sign na niplano ni Vang ang nangyari noong Sunday sa northern Wisconsin's Blue Hills region. Ang mga jury ay nag-deliberate sa loob ng 3 oras at 15 minuto lamang bago napatunayang guilty si Vang sa 6 na counts ng first-degree murder at 3 counts ng attempted murder. Nasentensyahan ito ni Judge Norman Yackel noong November 8, 2005 ng 6 na consecutive life terms plus 70 years para sa 2 counts ng attempted homicide plus 5 additional years sa bawat count ng homicide in the first degree. Ang kaparusahan nito ay naggagaranti na hindi ito kailanman makakalaya. Ni-describe din ito ng judge bilang isang time bomb na maaaring sumabog anumang oras. Sa mga panahong iyon, ang Wisconsin ay isa sa 12 state sa Amerika na walang death penalty. Dinala ito sa Iowa State Penitentiary sa Fort Madison para bunuin ang kanyang sentensya. Inilipat naman ito sa Dodge Correctional Institution sa Waupun noong January 2006 dahil sa security concern para sa lalaki. Isang libro naman ang sinulat ni David Whitehurst. Ang 194 pages na librong Tree Stand Murders ay ni-publish noong 2015. Ang libro ay base sa buhay ni Chea Soa Vang mula sa pagkabata nito hanggang sa naganap na karumal-dumal na shooting sa Wisconsin. Ang mga impormasyon ay galing sa 1,600 pages ng investigation reports, sa interviews ng mga investigador,
prosecutors, defense attorney, kaibigan at pamilya ng mga biktima, at ni Vang. Ang Everything Has Meaning ay sinulat naman ni Scott Rooks. Ito ay anak ni Dennis Rooks na kaibigan nila Terry Willers at Robert Croto. Namatay ito sa heart attack makalipas ang 106 days matapos ang shooting. Ang librong merong 268 pages ay ni-publish noong September 1, 2022. Ito ay tumutukoy sa kanilang karanasan bilang pamilya kung paano nila na-overcome ang nangyaring trahedya. Masasabi bang napatunayan ni Vang na siya ang dominant at mas superior sa mga hunter na kanyang nakaharap? Totoo bang ang emosyon nito ay nasaktan dahil sa racial slurs na kanyang natanggap galing sa mga ito o nasagi ni Robert Croto ang kanyang ego? At hindi niya matanggap sa kanyang sarili na ni-disrespect siya ng mga ito, kaya lumabas ang kanyang pagiging diabolikal.